Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay araw ng Sabado at tayo po ay naririto sa Hangga Paumbong, Bulacan bilang bahagi po ng ating pagmimisyon na matupad po natin ang inuutos po ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanya pong inutos na ikalat ang ebanghelyo niya sa lahat ng kinapal. Nandito po tayo ngayon sa landas ng buhay, Hangga Paumbong, Bulacan. Nung linggo po ay bumaba po yung ating Panginoong Jesucristo at kami po na kanyang mga lingkod. Alam ko po, mahirapan kayo na paniwalaan itong aking sasabihin. Pero sa amin po, na pinagpapakahayagan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon, ay normal na gawain nila po ito sa amin. Na kami po ay pinagpapakahayagan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon. Hindi ko naman po ito pinagmamalaki na kami po ay binibigyan niya ng isang pagkakataon na kaming kanyang mga lingkod ay kanyang mga kinakausap. Dahil kahit na ang ating Panginoong Jesucristo ay nasaan yung Espiritu na, ipinapakita pa rin po niya at ipinaparamdam sa lahat po ng mga tao ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya po nung nakaraang linggo na pagbaba po niya sa karya ng langit, ay iniutos po niya sa amin na kailangan na rin pong maalaman ng buong sangkatauhan dito sa Pilipinas at sa buong daigdig. Na kailangan na rin pong maalaman ng sangkatauhan kung ano ba talaga ang tunay na pananampalataya na daladala ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay narito pa sa sandaigdigan, nung siya ay nakisalamuha sa mga tao. Di po ba siya ay galing sa langit, bumaba sa lupa, na ganyong alipin upang makasalamuha niya ang lahat ng mga tao. Alam naman po natin ang ating Panginoong Jesucristo ay isang hari ng mga hari. Bata pa lang siya ay talagang itinalaga na siya na maging hari sa sangkalupaan. Bagamat marami po mga tao ang inagaw yung kanyang posisyon bilang hari ng mga hari. Marami po ang mga nagpanggap na sila daw yung hari. Ito nga po yung sinasabi po ng ating kapatid na Eli Soriano, na inagawan daw po ninyo ng kapurihan ang ating Panginoon at ang ating dakilang Ama. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kung ako nga Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? Kung ako nga Ama, nasaan ang paggalang nyo at pagrespeto sa akin bilang inyong Ama? Dahil po maraming mga tao ang inagaw talaga yung kanyang dapat na sana kung siya ang ating pinaghari, dapat sana yung nangyayari sa ating kapanahon ngayon na mga nangyayaring mga dilubyo, mga sari-saring mga sakuna, partikular na po sa iba't ibang panig ng iba't ibang daigdig, na lahat po ng mga tao at mga bansa na hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, niyayanig na po niya ng kanyang kapangyarihan. Ikalat niyo po ito sa sangkatauhan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang aking pong mensahe. Dahil ito pong aking daladalang mensahe, ito po yung nais ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan na maalaman na daw po ng buong daigdig, ng buong mundo kung anong pananampalataya ang daladala ng ating Panginoon. Yan po yung inutos niya sa amin. Dahil kami po ay hindi gagalaw at hindi po kami kikilos kung wala po kaming utos sa ating Panginoon. Siya po ang aming sinusunod. Hindi po kami sumusunod sa tao. Sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya po kami sumusunod. At kumikilos po kami
ayon sa kanyang mga inutos sa amin bilang kanyang mga tunay na lingkod sa ating kapanahunan ngayon. Ang una pong mensahe nung bumaba po yung ating Panginoong Jesucristo, ang dala po niya ay kapayapaan. Kaya pagbaba ng kanyang banal na Espiritu sa karan ng langit, ang bungad po niya kapayapaan, kapayapaan sa inyong lahat. Ang tanong ko po, sa nangyayari po sa buong Pilipinas at sa buong mundo, nasaan po ang kapayapaan? Hindi po ba nagkakagulo na sa iba't ibang panig ng iba't ibang bansa? Ito po ang tatanong ko sa inyong lahat na mga tao. Ano bang uri ng pananampalataya mayroon itong mga bansa na nagkakagulo? Di po ba yung mga bansa na mga dinidilubyo sa ating kapanahunan ngayon, hindi po ba sila yung mga tao at mga bansa na hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo? Hayag po yan. Lalong-lalo na po itong bansang Israel at karamihan ng mga bansa na nakakaranas ng samot-saring mga dilubyo. Makinig kayo sa aking lahat. Panahon na po para tigilan nyo na kung anong pananampalataya ang pinaniniwalaan nyo. Dahil hindi kayo titigilan ng Panginoong Jesucristo na yayanigin kayong lahat ng kanyang kapangyarihan hanggat hindi ninyo kinikilala ang Panginoong Jesucristo. Kagaya na lang ng bansang Holy Land na tinatawag, ang bansang Saudi, doon sa Mecca, kung saan naroon ang batong itim. Ang batong itim na sinasamba ng bilyon-bilyong mga Muslim. Hindi po ba hayagan na sa inyong lahat na yung batong itim na yan, dinilubyo na, halos gunawin na yung batong itim na yan dahil sa galit ng Diyos sa batong itim na yan na sinasamba ninyo? Hindi po ba ninyo napapagbulay-bulayan yung ginagawa sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo na dinagsa ng milyon-milyong mga tipaklong, balang, yang batong itim na yan na pinag-aayunuhan yung mga Muslim? At binahana rin po yan. Dinilubyo na yung lugar ng batong itim na yan, pati yung bansang Saudi na yan na disyerto. Hindi po ba napaka-imposible na ang bansang disyerto dinidilubyo na at binabaha? Dahil ito na po yung tamang panahon para maalaman nyo na raw kung anong uri ng pananampalataya na kayo ay sasamba. Panahon na at napapanahon na po para maalaman na ng buong daigdig kung anong pananampalataya ang daladala ng ating Panginoong Jesucristo. At bawat hindi maniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, eto po, babasa po ako. Gagamit lang po tayo ng pang-apat na mata. Babasahin po natin ang ikalawang Tesalonica. Ito po ay mensahe po ito sa lahat ng mga tao na ayaw pong paniwalaan ang aming Panginoon Jesucristo. Tandaan nyo po, walang ibang propeta na nakarating ng kalangitan na nagtagumpay maliban sa Panginoong Jesucristo. Siya lang ang umupo doon sa kanan ng Ama, doon sa kalangitan, sa kanyang kaluwalhatian. Kung babasahin nyo po at paniniwalaan nyo yung aklat ng Apokalipsis, na kung saan umakyat ang kaluluwa ni Propeta Juan Evangelista, alam nyo po ba na yung ginawa ni Propeta Evangelista ay nagaganap po yan dito sa karan langit. Kung paano umakyat ang kaluluwa ni Propeta Juan Evangelista, ganun din po yung nagagawa ng mga propeta namin dito. Panahon na po para ang lahat ng mga bagay na ito na nakalihim sa inyo, panahon na po para po ito'y mahayag. At alam nyo po ba na ang isang propeta namin na umakyat doon sa bulwagan
ng dakilang Ama doon sa kanyang kaharian, nagkita-kita po sila ng propeta ng iba't ibang bansa. Ganyan po kaywaga ang kaharian ng langit. Ito po yung pananampalataya ng Panginoong Jesucristo na dapat na pong mahayag sa buong daigdig. Kaya nga po ito yung hinahamon din ng ating pong pastor sa lahat po ng pananampalataya at sa lahat ng reliyon sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu ng ating dakilang Ama? At yan din po yung hamon ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo sa lahat ng mga tao. Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu ng ating dakilang Ama? Marami po mga banal ang naghahamon na sa inyo niyan para po maalaman na sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung ano ba talagang pananampalataya ang dapat na mahayag na at siyang dapat tumayo. Isang pananampalataya lang po ang dapat na tumayo at tumindig sa ating pong kapanahunan kung sino ba ang pananampalataya ang ginagabayan ng banal na Espiritu ng ating dakilang Ama at ng Panginoon. Panahon na po. Dahil napapanahon na, nasa end times na po tayo. Nasa huling araw na po tayo. Kaya yung lahat ng mga inilihim, kailangan na pong mahayag para maalaman na ng lahat ng sangkatauhan kung ano bang uri ng pananampalataya dapat tayo sasamba. Dapat tayong sabihin na natin kung saan dapat ang lahat ng mga tupa, lahat ng mga taong naniniwala sa Diyos ay magkaisa na sa isang kuralan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng isang kuralan? Yun po yung isang pananampalataya, yung kaharian ng langit. Matagal na pong bumalik ang Panginoong Jesucristo at ang kaharian ng langit na dala-dala po ng pastor. Siya po ang namumuno sa amin at siya po ang guro namin sa pananampalatayang ito. Kaya po kung titingnan niyo po kung paano kami mangaral, ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang mga inihahayag at mga itinuturo sa amin, yan din po yung mga bagay na itinuturo niya sa amin. Kung paano nyo sinabi, ganun din namin niya sasalitain sa inyo. Yan po yung hiwaga ng kaharian ng langit na daladala ng unang sugo ng Diyos. Kaya nga po nang bumaba ang ating Panginoong Jesucristo noong nakaraang linggo lang, bago mag-alas 12 ng tanghali ang pagbaba niya. Sino po ba yung tinatawag niya na unang sugo? Bisig ng aking Ama. Hindi po ba dinig na dinig ninyo na ang tinawag niya ay walang iba kundi ang ating pastor? Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na lagi kong binabanggit na hindi ninyo mapaniwalaan. Bakit? Alam ko naman po na kapag pinaniwalaan nyo na siya yung sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, iiwanan kayong lahat ng inyong mga miyembro at hahanapin nila kung sino ba talaga yung pastor na itinalaga sa ating kapanahunan. Dahil ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, sa lahat ng mga nangangaral, pati mga pari at mga papa ng Roma, wala po silang karapatan at walang authority na mangaral. Dahil ang sabi po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, paano sila makapangangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Kaya nga po kung titingnan ninyo ang nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, lahat na lang ng kaguluhan, lahat ng himagsikan, lahat ng mga digmaan, lahat na lang ng patayan, nangyayari na po sa ating pong kapanahunan ngayon. Lahat ng mga salot, lahat ng mga dilubyo, lahat ng mga kung ano-anong mga kasamaan, naglaganas na po sa buong daigdig. Dahil hindi nyo po pinaniwalaan ang aral at ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang kami na kanyang mga lingkod, ang sabi ng Panginoon sa amin, panahon na para maalaman ng buong daigdig kung anong pananampalataya ang kanyang daladala.
kung anong uri ng pananampalataya ang ipinakikilala sa atin nung kanyang kapanahunan na tinutulan ng iba't ibang mangangaral, na tinutulan ng iba't ibang pananampalataya nung kapanahunan niya, kasama na po yung gobyerno. Kaya kung babasahin niyo po yung aklat ng Mateo Kapitulo 27, silang lahat ay nagsanggunian kung papaano ipapapatay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil lahat ng mga miyembro nila, lahat ng mga miyembro ng iba't ibang relihiyon nung kapanahunan nila, sumasama na sa ating Panginoon, sa krusado ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos bilang Kristo sa kanilang kapanahunan ay nakita sa Kanya. Saan ka nga naman sasama? Doon sa pananampalataya na inaaralan ka ng libre, ginagamot ka ng libre, lahat ng mga problema na kanyang mga miyembro, nasa kanya yung mga solusyon. Sa ibang pananampalataya, alam nyo po, kung sasabihin ko, yung mga ebidensya, isa lang po ebidensya sasabihin ko sa inyo, lahat ng mga pananampalataya ngayon na mayayaman na, sila po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na mga mangangaral na bayaran. Alam niyo po ba kung saan yan? Hanapin niyo po sa Juan Kapitulo 10. Yung mga sinasabing, dahil hindi sila talagang pastol ng mga tupa, wala silang pakialam kung ang kanilang mga tupa ay mga ligaw. Wala silang pakialam kung ang kanilang mga tupa ay magkamatay. Alam nyo po, mahiwaga po ang Biblia. At ang tanging nakakaunawa lang ng Biblia, yung mga taong kanyang sinusugo. Walang iba, kundi ang pastor nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Kaya pong sabi ni Propeta Jeremias nung kapanahunan niya, basahin na nga po natin. Bago natin basahin yung Thessalonica, Jeremias, ang dami po kasing mensaheng dumarating. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Ito po yung sinasabi sa atin ng ating pong dakilang Ama sa lahat po ng mga tao, na ang lahat daw ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay manumbalik na sa piling ng ating dakilang Ama, at ang ating pong itanyag, isang pananampalataya lamang. Kung anong pananampalataya ang daladala ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya, yan po yung pananampalataya na ibinigay niya po sa amin. Yan po yung pananampalataya na itinuro niya sa amin na daladala ng pastor. Kung paano po niya kaming tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo, yan din po yung iaaral ko sa inyo. At yan din po yung sasabihin ko sa inyo. Dahil hindi mangyayaring hindi ko sabihin ang mga bagay na aking nangarinig sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang isa po akong saksi sa kanya, sa kapanahunang ito na ang Panginoong Jesucristo ay buhay magpakailanman. Si Propeta Muhammad po kaya, never heard. Wala po sa langit si Propeta Muhammad na pinaniniwalaan nyo. I'm sorry to say. Paano namin nalaman? Marami po kaming mga propeta na umakyat sa kalangitan. Yan po ang hindi ninyo nalalaman. Sorry po sa lahat ng mga Muslim. Panahon na po para maalaman nyo yung katotohanan na ito. At sa lahat po ng mga paring Katoliko, wala pong pari na nakarating na kalangitan at wala pong Papa ng Roma na nakarating na kalangitan. Bakit? Hindi po nila itinuturo ng tama ang banal na kasulatan. At ang mga Muslim naman, hindi sila naniniwala sa banal na kasulatan ng Biblia. Lalong-lalo na ang mga aral ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba kung saan ang galing ang aral ng Panginoong Jesucristo? Galing po yan sa Old Testament. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nag-aaral pa ng banal na kasulatan, ang mga aral na
na tinuturo niya sa bagong tipan, lahat po yan ay kinuha niya sa mga aral ng mga naunang propeta. Galing po yan sa mga aral ni Propeta Moises at sa mga nauna pang mga propeta. Yan po ang katotohanan na hindi niyo po nalalaman, na ang mga aral pala ng ating Panginoon Jesucristo ay hinamo niya. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, pinag-aralan niya ang lahat ng nasa banal na kasulatan ng mga sinulat ng mga naunang propeta sa Kanya. Ngayon, nalaman nyo na ang tunay na hiwaga na kung saan ang galing yung bagong tipan na itinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Bagamat meron po siyang mga binago, doon pa lang malalaman nyo na kung ano yung mga binago na aral ni Propeta Moises na binago ng ating Panginoon Jesucristo. Isa na po dyan, yung 10 kautusan na binago ng ating Panginoon Jesucristo na ginawa na lang yung 2, sapagkat sa 2 kautusan na yon ay nauwi ang 10 kautusan ng kagalang-galang na Propeta Moises. Mamaya po, tatalakayin po natin yan. Kung paano ba nauwi sa 2 ang 10 kautusan sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Mahiwaga po ang banal na kasulatan. Pakatandaan nyo po yan. Sa lahat po ng mga nangangaral ng Biblia, huwag nyo pong babasahin ng Biblia ng material na pagbabasa, dahil ang Biblia po ay pinuno at hitik sa hiwaga, talinghaga at misteryo. Yan po ang hindi nyo nalalaman. Kagaya na lang ng kumakain at umiinom sa aking dulang. Isipin nyo kung imamaterial nyo po, hindi po yun, spiritual po yan. Nag-aaralan, nagtuturuan. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang layo, di po ba? Kaya maunawaan nyo pong lahat yan kung kayo ay may pagkaunawa sa banal na kasulatan. Tuloy po natin. At kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at 2 sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Alam nyo po ba yung Sion na binabanggit dito? Ito po yung kaharian ng langit kung saan nananahan ang mga banal na espiritu. Ang sabi po ni Propeta Isaias, sabi ng Panginoon, ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Diyan po nananahan ng Diyos. Yan po, wala pong iba kundi ang kaharian ng langit na siyang daladala ng ating pong Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon. Yan po yung kanyang kaharian, kaharian ng langit. Malalaman nyo pong lahat yan. Makinig lang po kayo ng mga tunay na aral ng katotohanan. Bilang isa po ako sa pinakamababa sa hinirang ng Diyos sa ating kapanahunan dahil bago lang po ako. Ipapaunawa ko po sa inyong lahat kung paano itinuro ng Panginoong Jesucristo ang tunay niyang pananampalataya sa ating kapanahunan ngayon. Tuloy po natin. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. O di po ba napakalinaw? Hindi po tao ang magbibigay ng pastor. Hindi po tao, kahit sino pang Poncio Pilatong pinakamataas sa reliyon, wala pong karapatan yan na magtalaga ng isang mangangaral. Napakalinaw po ang sinasabi ni Propeta Isaias. Kaya nga po, sabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, paano silang makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Bakit kailangan ang sinugo lang ang dapat na mangaral sa ating kapanahunan ngayon? Para wala na pong tao pang maliligaw na ang lahat ng mga katotohanan, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay maisasaysay ng isinusugo ng ating pong Panginoon na dala-dala po ng ating pong pastor. Kami po na kanyang mga alagad, kahit naman po paano may mga natutunan na po tayo sa kanya. Kaya nga po kami, ako ay
hindi ko naman po ito pinagmamalaki. Pinatototohanan ko lamang po sa inyo na ang karunungan na pinagkakaloob po ng ating Panginoon Jesucristo, hindi po basta-basta yan sa mga taong kanyang itinatalaga. Dahil kung hindi po ako tinuruan ng Panginoon, wala po akong alam. At hindi po ako magsasalita sa inyo ng ganito. Kaya po pala napakalinaw na at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Yung palang pastor, binibigay pala yan ng Diyos. Yung Diyos pala yung nagtatalaga ng pastor, bagamat kayo. Bakit kayo nagtatalaga ng mga pastor na hindi binibigyan ng authority ng ating pong dakilang Ama, ng ating Panginoong Hesukristo? At alam ko po na masakit isipin ninyo na nakakausap pala namin ang Panginoong Hesukristo. Paano po ba namin ito nagagawa? Na nakakausap po namin ang Panginoong Hesukristo. Mahaba pong proseso yan ng panalangin at ayuno. Kailangan po pong linisin ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong pagkatao, ang iyong buong pagkatao, yung lahat ng sangkap ng iyong katawan, pati ng buong puso mo at kaluluwa. Kailangan mo pong linisin yan bago ka pagpakahayagan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Bilang ako po na isang makasalanan, bakit po niya ako tinanggap? Dahil ang Panginoon Jesucristo po ay hindi tumawag ng mga taong matuwid. Siya po'y tumatawag ng mga taong makasalanan. Yan po ang kailangan nyo maalaman. Kaya po, kung sinasabi nyo na kayo mga taong makasalanan, huwag po kayong mag-alala. Tatanggapin po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, di ba ang sinabi ko kanina, sa Isaiah Kapitulo 57, talatang 15, yung mga taong nagsisisi at nagpapakumbaba, kailangan nyo lang po na magpakumbaba. Kailangan nyo lang po magsisi, magbago, para kayo ay tanggapin ng ating Panginoon. Kung kayo po ay magmamataas sa Panginoon, paano niya kayong tatanggapin? Sino ba ang dapat kilalanin? Kayo ba na mga nagpapakilalang mga guro sa ating kapanahunan o yung ating Panginoong Jesucristo na siyang guro ng sangkatauhan? Na siyang dapat kilalanin ng buong mundo. Kaya po sa lahat po ng mga tao na ayaw kilalanin ang aming Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bansa na dinidulubyo ngayon, ito lang po ang nais ipahiwatig at ipaalam sa inyo at nais imensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong lahat. Kailangan nyo lang daw po magpakumbaba, kailangan nyo lang daw magsisi, magbago at tanggapin ninyo ang kanyang ebanghelyo. Dahil kung nararamdaman nyo po yung mga dilubyo na yan, galing po yan sa kanyang kapangyarihan. Sige po, basahin na po natin ang aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. At kayo mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, manggagaling sa langit, nakasama ng ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Bakit po ba nasa nagniningas na apoy? Galit na galit po ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao na hindi tinanggap ang kanyang ebanghelyo. Galit na galit ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Yan po ang malinaw na malinaw kung bakit siya ay magbabalik na nasa nagniningas na apoy, na maghiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa
sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, partikular na po, yung mga bansa at mga lugar na hindi tumatalima sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang ebanghelyo at hindi naniniwala sa Diyos. Panahon na po para po kayo magsisi, magbago. Magpakumbaba lang po kayo sa Panginoon. Siya po ang inyong itanyag at hindi yung propeta na kinikilala nyo na kailanman ay hindi kayo kayang iligtas. Dahil ultimong sarili niya ay hindi niya nailigtas. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man, anyone, walang sino man ang makararating sa dakilang Ama kundi sa pamamagitan niya, dahil siya yung nag-iisang daan. At sa lahat po ng mga pananampalataya na hindi kinikilala at binabypass ang Panginoong Hesukristo, lahat po kayo ay yayanigin ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, lahat po kayo ay yayanigin na ng kanyang kapangyarihan. Tingnan nyo yung nangyayari sa Saudi. Tingnan nyo yung nangyayari sa China. Pag-aralan nyo po kung anong pananampalataya meron sa bansang China. Pag-aralan nyo po anong pananampalataya meron sa bansang Saudi. At kung saan sa mga bansa na patuloy at patuloy na dinidilubyo, tinatambakan na ng samot-saring mga salot. Pag-aralan nyo po yan. Yan po ang iiwanan ko sa inyo, kailangan nyo pag-isipan at pagbulayan. Anong klase ng pananampalataya ang kanilang kinikilala? Itinakwil nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung kahatulan, bakit ba ginagawa nila yon? Ang sabi po dito sa 1 Kapitulo 3, alam nyo po ba, napakabait po ng ating pong Panginoon na kailanman ay hindi nagawa na kinikilala niyong propeta. Napakalaki ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan na dapat nyo pong malaman. Basahin po natin sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba napakalaking pribileyo ng isang tao na sasampalataya ka lang sa kanya ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Sino propeta na kinikilala nyo ang makapagbibigay niya sa inyo? Wala. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang makapagbibigay ng ganitong pribileyo sa lahat po ng mga tao na siyang dapat natin kilalanin, dapat paghariin sa ating puso, sa ating isipan at sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak. Sino po bang anak to? Walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Na hindi ninyo mapaniwalaan na siya yung bugtong na anak ng Diyos. Buti pa nga si Pilato. Anong sabi ni Pilato nung napatay nila ang Panginoong Hesukristo? Napatay natin ang anak ng Diyos. Si Pilato po may sabi niyan. Bakit si Pilato na isang pinakamataas na pinuno nung kapanahunan nila naniwala na siya yung anak ng Diyos? Samantalang tayo mga normal na tao, walang maniwala ng ating Panginoong Hesukristo ang ating kinikilalang anak ng Diyos. Mga normal lang tayo mga tao. Samantalang si Pilato, kinilala siya
napatay natin ang anak ng Diyos. Subalit tayong mga normal lang na tao, ayaw natin siyang kilalanin na siya talaga ang tunay na anak ng Diyos, na dapat natin kilalanin bilang ating hari, bilang ating Panginoon. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas. Sa pamamagitan niya, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya pala yung mga tao, yung mga bansa na dinidulubyo ngayon, tinanggap nila ang hatol ng Panginoon. Hindi nyo na mapapaniwalaan yan, na talaga ang Panginoong Jesucristo ang gumaganti sa lahat ng mga taong hindi siya kinikilala. Kababasa lang natin, di po ba? Na ang sabi niya sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 8, na magiganti sa hindi kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa Kanyang Ebanghelyo. Ngayon, napag-unawan niyo na ang nangyayaring ito sa lahat ng mga bansa at mga taong hindi na dinidilubyo ngayon, yan pala ang ganting galaw ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong lahat. Sa pagtakwil nyo sa Kanya, sa kabila ng pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng inyong mga kasalanan upang kayo ay huwag patayin ng Diyos. Yan ang tunay na dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang buhay. Yan ang tunay na dahilan kung bakit ibinuwis niya ang kanyang buhay sa sangkatauhan. Tinubos po niya tayo ng kanyang dugo. Huwag lang tayong patayin ng ating pong dakilang Ama. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang buhay sa sangkatauhan, upang ang bawat tao ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, panahon na po para maalaman niyo po ang tunay na pananampalataya na daladala ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin na po natin ito sa aklat ng Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Makinig po kayong lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga Muslim, sa lahat ng mga Katoliko, lalong-lalo na kayong mga Catholic defender na magpasangga ngayon, nagpapakamatay kayo sa reliyon na yan, na hindi nyo nalalaman. At alam ko po, alam ninyo na ang Katoliko Roman Empire, Romano-Katoliko, ang tunay na kalaban ng ating Panginoong Jesucristo noong kanyang kapanahunan. Sino ang umusig sa Panginoong Jesucristo at sa mga apostol at sa ating kagalang-galang na apostol San Pablo? Di po ba ang Romano-Katoliko? At sila rin. Meron pong video niyan, nasa YouTube, hanapin nyo kung sino ang nagpapatay sa kanilang lahat. Alam nyo kung bakit sila pinapatay? Ayaw nila na maghari ang Panginoon. Ayaw nila kilalanin kung anong pananampalataya ang daladala ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang ginagawa nila magpasangga ngayon. Kaya nga po, sabi ng ating dakilang Ama nang siya po'y bumaba dito, wala daw po nagbago kahit isa. Wala. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga tao noon na pinatay ng Diyos, hiwaga po ito ng buhay ng tao na itinuro ng pastor sa sangkatauhan, na yung mga tao pala noon na pinatay ng Diyos nung kapanahunan ni Ninunong Due, tayo pa rin pala yung mga tao na yon. Nabago lang yung ating pisikal na katawan, subalit ang ating mga kaluluwa yung pa rin. Wala daw po nagbago kahit isa. Kung anong kaugalian meron kayo noon nung panahon na yan, nung kayo nabubuhay pa nung panahon ni Ninunong Due, kung kayo mga pilosopo noon, pilosopo pa rin kayo ngayon sa ating kapanahunan. Kung kayo hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, hindi pa rin kayo naniniwala sa Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan. Yan po yung hiwaga ng buhay na hindi po natin nalalaman, na tayo pala yung mga taong pinatay ng Diyos.
nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nung panahon ng ninunong Noe, at nung panahon po ni Propeta Moises. Hindi po ba kay Propeta Moises na pinaghiwalay ng Propeta Moises kung sino yung panig sa Diyos, at kung sino yung naniniwala sa Diyos, at kung sino yung hindi naniniwala sa Diyos. Nabiyak yung lupa. Lahat ng mga taong hindi naniniwala kay Moises at hindi naniniwala sa Diyos, nilamon ng lupa, at silang lahat ng mga tao, nagkamatay silang lahat. Nung panahon ng ninunong Noe, lahat ng mga taong ayaw tumanggap ng mga aral ni ninunong Noe, at lahat ng mga taong itinakwil ang Diyos, lahat sila ay pinatay ng Diyos. At sa ating pong kapanahunan ngayon, ang lahat ng naniniwala sa Diyos, manatili ka sa kanan ng Diyos. Manatili ka sa kanan. Manatili ka makinig ng mga aral ng katotohanan ng pastor, dahil hinihiwalay na ang tupa at kambing sa ating kapanahunan. At lahat ng mga kambing, sa maniwala kayo at sa hindi, kayo ang isasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang paglilinis sa ating kapanahunan ngayon. Kayo na lahat ng mga hindi naniniwala sa kanyang ebanghelyo, lahat ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kasama kayo sa kanyang lilinisin sa ating kapanahunan. Dahil ang paglilinis ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, ito yung araw ng pagpatay niya sa lahat ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang tatanggap ng kaparusahan na mula sa harapan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga po ng ating pong Panginoon, sa lahat ng mga tao na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin nyo rito sa harap ko at patayin nyo sila sa harapan ko. Akala nyo po ba ang Panginoon ay pag-ibig? Tama po yung sinasabi ng mga Muslim, na sinasabi nila sa Panginoon, hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, ako'y naparito upang magdala ng tabak. Talagang dadali ng Panginoon ng tabak sa inyo na hindi kayo naniniwala sa Kanya. Parusa ang ibibigay niya sa inyo, kaya wala kayong kapayapaan. Kagaya na lang ng bansang Israel na yan. Magmula pa nung ako'y bata pa, lagi ko po yan nababalitaan. Nakikipagdigmaan niya kung saan sa bansa. Mayroon ba kapayapaan sa Israel? Wala. Dahil kung tunay na kinilala nila ang Panginoon Jesucristo, sana'y tahimik ang bansang Israel, at kung sino pa yung mga bansa na yan na mga nagdidigmaan. Dahil ang tunay nyo raw pananampalataya, baka naman pag sinabi ko, magalit kayo sa akin. Ang kinikilala nyo raw ay si Satanas. Dahil ang pananampalataya ni Satanas, ang daladala ay puro kaguluhan, ang daladala ay puro gera, puro patayan, walang katapusang katahimikan. Yan po ang mga turo ni Satanas. Alam niyo ba kung bakit nakakapagsalita ako ng ganito sa inyo? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, lamangkati na raw po ang gamitin namin. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng lamangkati? Itanong niyo po yan sa mga pastor at sa mga ministro niyo kung ano yung ibig sabihin ng lamangkati. At alam ko po na hindi niyo alam kung ano yung ibig sabihin ng lamangkati na sinasabi ko. Yan po yung mga apoy na sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Mga salitang masasakit para yung mga tao ay magtanda na, natigilan na yung paggawa ng iba't ibang uri ng kasamaan. Kaya nga po ang daladalang bautismo ng ating Panginoon Jesucristo, Espiritu Santo at apoy. Bago kanya bautismuhan, pagsasalita ang kanya ng masasakit, susunugin niya ng apoy ng kanyang mga pananalita ang lahat ng iyong mga masasamang gawa at ugali. Yan po ang naranasan ko sa pananampalatayang ito. Kaya po nabago po ang aking buhay, na dating ako'y walang hiya, dahil po sa aking pagsisisi, pagbabago, doon po dumating sa akin ang mga biyaya. Nung ako po ay nagsisi, nagbago, nagbalik loob sa Diyos,
at nagpakumbaba po sa Kanya. Doon po dumating ang Panginoon, bumaba po ang Panginoon, at ako po'y Kanyang binautismuhan sa Espiritu Santo at apoy. Napakahiwaga po nito, dahil mangyayari po sa inyo ang sinabi sa Gawa Kapitulo 8, Kapitulo 1, talatang 8. Sige po, basahin na po natin. Gawa Kapitulo, ito po yung mangyayari sa mga taong binautismuhan ng ating Panginoon Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon. At ito po yung mahiwaga. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulian ng gana ng lupa. Kaya po kami ay mga saksi ng Panginoon Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon. Kaya po yung mga sinasabi ko sa inyo, yung po yung mga bagay na aking mga narinig kapag siya bumababa. Yung aking mga sinasabi sa inyo, sapagkat hindi mangyayaring hindi ko sabihin yung mga bagay na aking pong narinig sa kanyang pagbaba. Yung kanyang mga inaaral na kailangan na rin pong maalaman ng sangkatauhan kung ano bang uri na pananampalataya meron at daladala ng ating Panginoon Jesucristo na dapat na pong mahayag sa sangkatauhan. Umpisa na po natin yung pananampalatayang daladala ng ating Panginoon Jesucristo. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sino po ba itong mga Hudyo? At ano po bang pananampalataya meron itong mga Hudyo na ito? Ang Hudyo po na sinasabi rito, hindi po ito mga tao. Ito pong Hudyo na sinasabi, ito po yung angkan ni Huda, na kung anong angkan meron ka, yun po yung pangalan ng pananampalataya mo. Kung ako po yung angkan ni Huda o ni Juda, ang pangalan po ng pananampalataya namin ay Judaismo. Judaism sa English. Yan po yung pananampalatayang Hudyo. Kung pag-aaralan nyo po yung mga sinulat ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, alam nyo po ba na lagi niyang binabanggit, una-una sa mga Hudyo, ikalawa sa mga Griego. Dahil ang pangalawa po na pananampalataya noon na pumapangalawa sa pananampalataya noon na parang kahalintulad rin ng pananampalatayang Hudyo, yung pong mga Griego. Pananampalataya din po yun. Ano po ba meron sa pananampalatayang Hudyo na dapat nyo na pong malaman? Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sa lahat po ng mga pari na nangangaral ng Panginoong Jesucristo at ang ating kagalang-galang na Apostol San Pedro, na sinasabi nyo sila ay mga Katoliko, magtigil-tigil na po kayo ng pangaral ng mali. Kaya po walang makarating sa inyo sa kalangitan dahil sa pangaral nyo ng mali. Ayaw nyo sabihin ng katotohanan sa lahat ng mga tao na kinikilala pananampalataya ng Panginoong Jesucristo at ng ating mga kagalang-galang ng mga apostol ay walang iba kundi ang pananampalatayang Hudyo na sila ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos Ama ay Espiritu, ang mga arkanghel ay Espiritu, ang ating Panginoon Jesucristo ay Espiritu, at lahat ng mga banal sa kalangitan, lahat sila ay mga banal na Espiritu, at sila ay sasambay natin sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Lahat ng mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lahat ay sumamba sa dakilang Ama at sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang napakamalinaw na malinaw na itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo na dapat na pong mahayag. Wala pong itinuro ang ating Panginoon Jesucristo na tayo ay sasamba, luluhod at gagalang sa mga kahoy, tabla, ginto, pilak, tiyok, plastic at kung ano pa man na ginawa ng tao. Sumamba po tayo sa lumalang at hindi sa nilalang.
At alam niyo po ba, ang sinasabi ng ating pong Panginoon, sa lahat po ng mga tao na sumasamba sa mga rebulto na yan, alam niyo po ba ang sabi ng Panginoon? At sa lahat po ng mga nangangaral ng mga rebulto na yan ay ating pong sasambahin, ng mga rebulto na yan ay ating luluhuran, kahabag-habag po kayo sa harapan ng dakilang Ama. Kaawa-awa kayo at karumal-dumal kayo sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Kapag ipipilit nyo pa yan at ipagpipilitan nyo pa sa sangkatauhan na mga rebulto, kahoy, ginto, pilak na yan lulura ng mga tao, magsisi na po kayo at magbago, para naman baka may ilang mga kaparian na makarating pa sa kalangitan. Yan lang po ang hinihintay sa inyo ng Panginoon. Naituro nyo ra po ng tama. Yan po ang sabi ng Panginoon sa inyong lahat. Naituro nyo ra po ng tama kung paano sasambahin ang ating pong dakilang Ama. Na ang ating dakilang Ama sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Ano po yung sinasabing katotohanan? Ito po yung katotohanan. Ang Biblia, ang gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu na siyang sinasabi ni kagalang-galang na Apostol San Pedro. Di po ba napakalinaw? Na sana lahat ng mga pari, itigil nyo na po yan. Yang pagpapakalat nyo ng rebulto sa mga lansangan. Hindi po ako mayang magsalita sa inyo ng ganyan. Dahil alam ko po na mas higit ang karunungan ng Diyos kaysa sa inyo. Na siyang inihahayag ko sa inyo ngayon. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng inihahayag ko sa inyo, yan po ang kalooban ng ating Ama na nasa langit na kailangan na pong mahayag sa sangkatauhan. Dahil ang sinasabi ko rito, pinapatutuhanan ko sa inyo, ito yung tunay na kalooban ng ating Ama na nasa langit, na ang ating Ama ay sasambahin ng lahat ng mga tao at ng kanyang mga nilalang sa buong sandaigdigan, na siya ay ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan, na siyang kinakailangan ng mangyari at maganap sa sangkatauhan. Dahil ito pong ginagawa ninyo, mga kaparian, mahabag po kayo sa mga taong tinuturuan nyo ng ganyan. Marami na po kaming mga kaluluwa na natulungan ng pastor tuwing November 1 na pinangakuan nyo ng kaligtasan, at sa lahat po ng mga pananampalataya at reliyon na nangangako ng kaligtasan sa kanilang mga miyembro. Bakit po ang mga kaluluwa ng mga miyembro nyong nagkamatay, bakit sila nasa karyan ng langit kapag November 1? Alam ko po na ang mga ganitong hiwaga ay may hirapan kayong paniwalaan. Subalit kami sa amin na mga naririto at nakakasaksi taon-taon ng mga ganitong klaseng hiwaga, normal na lang po sa amin yan. Kaya po huwag niyo pong sabihin kami yung abnormal. Baka po nagkakamali kayo ng paghatod sa amin. Dahil kami na mga itinalaga ng Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan na kanyang mga lingkod, napakasimple na lang po sa amin yung mga ganyang klaseng hiwaga. Yung makakasaksi ng mga ganitong hiwaga na kapag bumababa yung Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, siya mangangaral, manggagamot at mamamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan sa kanyang mga tunay na lingkod na siyang ginawa niya doon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10. Sige nga po, silipin natin. Mateo, Kapitulo 10, talatang 1. Ito po ay nangyari noong kapanahunan niya. At ito rin po ay nangyari din po sa amin. Bilang patutuko po sa inyo. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman na nasa mga tao. Di po ba napakaliwanag? Yung nangyari noon sa kapanahunan ng mga apostol, nung kapanahunan nila, bakit po nangyari ito sa amin? Na kami ay, ng pagbaba niya, kami ay kanilang tinawag. Kami ay kanyang tinawag bilang kanyang mga tunay na lingkod ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kami na naniniwala at kami na mga tumanggap sa kanyang ebanghelyo. Kami na tumanggap sa Panginoon ng buong puso't kaluluwa na tinanggap namin siya sa aming buhay bilang aming Panginoon
at sariling tagapagligtas. Kaya kahit anong mangyari sa buong daigdig at sa buong Pilipinas, magkaguluman at magunaw man ang daigdig, wala po kaming isisigaw. Sa mamatay at mabuhay kami, kay Kristo kami. Kung kayo kay Satanas, bahala kayo. Kung ayaw nyo kaming pakinggan. Kung kay Propeta Muhammad kayo, bahala kayo. Basta kami ay nagpapatotoo na ang Panginoong Jesucristo ay buhay magpakailanman at siya po'y nakakausap namin. At bilang patotoo na siya ay nakakausap namin, isa po ako sa kanyang binautismuhan. Isa po ako sa kanyang binahaginan na karunungan at kapangyarihan. Kaya nga po nakakapaghayag po ako sa inyo, hindi ko naman po kailangan ipagmalakihan. Iyan po ay pinatututuhanan ko lang po sa inyo na ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang saksi sa ating kapanahunan ngayon. Ipinahayag ko po sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang Panginoong Jesucristo ay buhay magpakailanman. Kaya po ang inuutos po niya sa amin na ikalat ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng mga kinapal na ang mga tao ay aming bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo, na ituro namin sa kanila ang lahat ng mga itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na pinakautos niya sa amin na kailangan na raw pong maalaman ng sangkatauhan ang tunay niyang pananampalataya na siya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat yung pananampalataya na yan, ang pananampalataya na daladala ng ating amang Abraham, yan yung pananampalataya na daladala ng mga apostol, yan yung pananampalataya na daladala ng ating Panginoong Jesucristo at ng ni kagalang-galang Apostol San Pablo, na mabuti pa itong isang abogado na ito, na kagalang-galang na Apostol San Pablo na isang Romano Katoliko ay nagbago. Lumipat po siya from Romano Katoliko, lumipat po si Apostol San Pablo sa pananampalatayang daladala at krusado ng ating Panginoong Jesucristo, ang krusadong pangkapayapaan sa buong daigdig. Dahil kumbaga hari po ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo sa buong Kiyapal, sa buong daigdig, mawawala na po yung kasamaan na yan. Mawawala na yung digmaan, mawawala na lahat ng salot, mawawala na yung lahat ng mga dilubyo, sapagkat kung paniniwalaan nyo ang Panginoong Jesucristo, ang pinaniniwalaan nyo ay ang nagsugo sa Kanya, dahil ang Panginoon at ang Ama ay iisa. Dito po maraming nagkakamali. Yung sinasabing ako at ang Ama ay isa. Juan 10:30. Napakarami pong mga namamali na mga mangangaral sa mga pananalitang ito. Ako at ang Ama ay isa. Tandaan nyo po, ang Ama at ang Panginoong Jesucristo, dalawa po sila. Subalit, iisa sila sa pananampalataya, sa relihiyo, prinsipyo, at iisa sila sa pangangalaga sa mga tupa. Iisa lang po yung kanilang layunin sa sangkatauhan, na lahat ng mga tao ay makapagbalik loob po sa Diyos. Yan po ang malinaw na malinaw. Dalawa po sila, subalit iisa sila sa prinsipyo. Iisa sila sa pangangalaga sa mga tupa, isang layunin, isang pananampalataya. Yun naman po ang sinasabi naman po sa atin ni kagalang-galang na Apostol San Pablo sa ating lahat, na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon na po ng pagkakaisa. Anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong prinsipyo, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong relihiyon, magkaisa na po tayo. Ang itaas po natin kung anong pananampalataya ba ang daladala ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo sa Efeso, sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 1. Ito po sana ang mangyari't maganap, dahil ang hinahangad po sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga tao ay magkaroon na ng walang hanggang kapayapaan sa buong daigdig. Wala pong hinangad na masama ang ating pong Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Bakit hindi ninyo matanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Samantalang napakagaganda na mga iniaral
at itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo na dapat sana kung ito sana ang inyong pinaghari ang kanyang mga aral, wala sanang kaguluhan, wala sanang digmaan, wala sanang patayan, wala sanang kaguluhan. Kaya nga po ito tinuturo ng ating pong Panginoon at ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo sa lahat ng mga tao. Magkaisa na po tayo sa isang pananampalataya dahil isang Diyos lang naman po ang ating pong kinikilala. Isang Ama lang ang ating kinikilala, ang ating Ama na nasa langit, ang ating dakilang Ama, ang ating Alpha Omega. Sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, Filipos Kapitulo 2, talatang 1. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip at magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Ito po yung mga hinahangad namin sa sangkatauhan, na maipakilala namin ang tunay na pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang daladala ang krusadong pangkapayapaan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po, kapag po siya bumababa dito sa karya ng langit, ang kanyang binabanggit, unang-unang sinasambit ng ating pong Panginoong Jesucristo, 2 beses po niya yatang binabanggit yan, 3. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Ibig sabihin, ang daladala niya ay pag-ibig at kapayapaan sa sangkinapal, sa sangkatauhan, hindi po kaguluhan. Yan po yung kanyang daladala. Kaya po kami ay kanyang isinusugo sa lahat ng mga bayan. Wala nga lang po kami magamit na sasakyan para magampanan namin yung mga tungkulin na pinagkakalob niyo po sa amin. Kung meron lang po kaming masasakyan, kahit saan po kayong lupalop ng lugar, pupuntahan po namin kayo kapag kami po inyong tinawag upang maipahayag namin sa inyo ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao na umiibig sa ating pong Panginoong Jesucristo, upang maipadama niya ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga taong kumikilala sa kanya at sa lahat ng mga taong umiibig sa ating pong dakilang Ama. Dahil ang kanyang pag-ibig ay gagamutin po niya yung lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Kami po yung kanyang mga gagamitin. Kaya po kung kayo po naniniwala sa amin at sa lahat ng mga sinasabi namin sa inyo, ano po ang sinabi ng Panginoon? Kung kayo may mga sakit at karamdaman, kapag lumapit po kayo sa amin, lumapit lang po kayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang kayo magtamo ng pagpapala sa panahon ng inyong pangailangan. Lalo-lalo na po kung kayo may mga sakit at karamdaman, ang paniniwala at pananampalataya nyo po sa Panginoon na magpapagaling sa inyo. Dahil kapag sinabi namin, at sinabi ng Panginoon kapag siya may pinagagaling, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi po kami nagpapagaling. Siya po, dahil saan man po kami pumaroon, saan man kaming dako, magmisyon, kasama po namin ng Panginoon. Dahil pinangako po niya, yan ay pinangako niya sa kanyang mga tunay na lingkod na umiibig at nagmamahal sa kanya. Dahil ang ating pong Panginoon ay tunay na maunawain, Diyos ng pag-ibig, Diyos na mahabagin sa mga taong umiibig sa kanya. Kaya po, ito po ang hamon ng pastor para po magkaalaman na, tama na rin po yung mga dakdakan ninyong mga debating walang kabuluhan. Ito po ang hamon sa inyo ng pastor sa lahat po ng mga relihiyon. Sino daw po ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ng ating pong Panginoon? At sino raw po ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ng ating dakilang Ama? Magaganap po yung nasa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10, at yung Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 7, at yung pong nangyari sa aklat ng Apokalipsis kung paano ang kaluluwa ni Propeta Juan Evangelista ay umakyat doon sa kalangitan, nakadaupang palad po niya ang Panginoon at ang Espiritu ng ating pong dakilang Ama. Lahat po yan ay magaganap sa ating pong kapanahunan. Kaya ito na po yung hamon
ng ating pong dakilang pastor sa ating kapanahunan na siyang sugong itinalaga, ang unang sugo at bisig ng ating Ama na nasa kalangitan. Na siya po yung nagtatalaga, hindi po kami na kanyang mga alagad. Ang dakilang Ama po ang nagtalaga sa kanya. At ang dakilang Ama rin po at ang Panginoon ang tumatawag sa kanyang unang sugo at bisig ng Ama. Siya po ang tumatawag at hindi po kami. Wala po kaming karapatan na maghalal ng isang sugo. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na makapaghalal ng isang sugo sa ating kapanahunan. Even ang mga papa ng Roma at kung sino mang pinakamataas na tao at makapangyarihang tao sa buong daigdig, wala pong karapatan niya na makapaghalal ng isang sugo. Tanging ang Diyos lamang, ang Panginoon at ang dakilang Ama ang may karapatan at may authority na makapaghalal ng isang sugong itinalaga sa ating kapanahunan. At ang sugong itinalaga niya sa ating kapanahunan, walang iba kundi ang ating pong pastor na hindi nyo kilalanin. Sa bagay nung panahon po ng Panginoong Jesucristo, sa kabila na nagawa niyang lahat na mga himala, na mga napaka-imposible na bumuhay ng patay, hindi nyo pinaniwalaan. Yung pastor pa kaya, paniwalaan nyo? Pero kami po na mga alagad niya, kami po yung mga tunay niyang mga lingkod na naniniwala. Dahil yung lahat ng mga, yung aming nasaksihan, yung aming nahipo, yung aming narinig, yung aming nahawakan, kami po ang tunay niyang mga saksi na siya talaga ang sugong itinalaga sa ating kapanahunan. Dahil ang tunay pong sugo, makapangyarihan po yan. Na hindi kagaya ng mga sugo ninyo na sinasabi nyo, sugod. Mga sugod po yan, hindi po tunay na sugo. Dahil hanapan nyo po sila ng mga kapangyarihan. Hanapan nyo po sila ng mga biyaya at kapangyarihan. Dahil ang tunay na sugo po, ang bisig ng Ama, makapangyarihan po yan. Kaya hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay may natutunan po kayo sa mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong banal na kasulatan na sana maghari nawa ang ating pong Panginoong Jesucristo sa ating mga puso, maghari nawa ang ating Panginoon sa ating puso, sa ating isipan, paghariin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay, sapagkat kung ito'y mangyayari at magaganap, magkakaroon na po ng pag-ibig at kapayapaan sa buong sanlibutan na siyang dapat nang maganap sa ating pong kapananon. Dahil kung hindi natin ito gagawin, ay lilipulin tayo ng ating pong dakilang Ama. Basahin nyo na lang po ang Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 63. Diyan po, lilipulin po tayo ng ating pong dakilang Ama kung hindi pa tayo magbago sa Kanya at parurusan tayo niya ng makapito pa dahil sa ating mga kasalanan. Yun lamang po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoon Jesucristo na pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.